depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, bumabalik si Coach Baze. O nga pala, hindi pala ako nawala ng ilang araw. Bali, tuloy-tuloy ang uploads natin ngayon. Wow, good news. Walang ganong nakatambak na trabaho. Last time lang meron, pero ngayon walang ganong nakatambak. So, malayang-malaya tayo ngayon. If you need an advice, just go to my Facebook page and just give us a message, Alam ko na nais nyo rin humingi ng advice regarding sa mga problem ninyo about your exes. Ilang ulit kong sasabihin sa inyo, hindi sapat ang YouTube para sagutin ng YouTube lahat ng katanungan nyo regarding your ex. Maaaring mabigyan kayo ng advice ng YouTube, pero it's not even enough after all. Anyways, diretso na tayo sa topic na paboritong-paborito nyo. Paborito ng lahat at paboritong pagkaperahan ni Coach Baze. Yes. Paborito nyong lahat. Okay, gawin nito at walang sawa kang iisipin at masasabi kang ex mo sa'yo. Ayan. Yan naman yung gusto nyo di ba? Yung iniisip kayo ng ex nyo, yung nasasabik siya sa inyo. Yung gusto nyo makipagbalikan. Yung mga ganun ba, di ba? Parang pumapasok yan sa mind ninyo tapos gusto nyo na sana ganun na lang yung ex nyo. Kasi kung ganun lang yung ex nyo, baka hindi kayo iniwanan. O kaya baka nakipagbalikan na. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, syempre, it doesn't matter naman kung makipagbalikan yan o hindi Tao ka pa rin naman. Di ka naman naputulan ng kamay nung nawala siya. Di ka naman namatay nung nawala siya. Buhay na buhay ka ngayon, di ba? So, self-love pa rin tayo in the end, okay? Anyways, bibigyan ko kayo ng mga some sort of, hindi man kasi techniques to Ang sasabihin ko lang is just a simple behavior. Sana ma-distinguish natin yung pinag-iba ng behavior sa technique Ang behavior kasi, ito yung nagiging attitude mo towards something. Ang technique naman, ito yung hindi mo naman talaga original attitude to, pero tineteknikan mo lang. At gusto kong i-eliminate ninyo yung concept na tineteknikan nyo yung mga bagay-bagay. Mas gusto ko na maging behaviorally accurate na lang kayo. What is the right or the proper behavior na dapat ibato mo sa sitwasyon na meron ka ngayon? Or ibato mo sa ex mo? Siguro ang sagot ko lang is being avoidant. Okay? Being avoidant. What does it mean kapag sinabi nating avoidant? Kung nakakita ka na ng pusa sa kalsada, tapos tinatry mong hawakan, tapos yung pusa mailap, yung tipong hindi mo mahawakan yung pusa, anong itatawag mo doon? Ang itatawag mo doon ay avoidant. From time to time kasi dapat nagiging ganun kayo towards someone, and especially towards your ex. Kailangan nagiging parang pusa kayo minsan na sobrang ilap ninyo at sobrang hirap ninyong mahawakan. And for that reason, kapag nagiging avoidant kayo, mas mataas yung chance na iisipin kayo ng taong dating mahal nyo. Kasi una sa lahat, bakit nila kayo iisipin? Kasi hindi sila sanay na nagiging avoidant kayo. As far as they know, alam nila sa sarili nila na ikaw yung tipong lapit ng lapit, ikaw yung tipong gumagawa ng paraan just to get your ex back, or ikaw yung tipong gumagawa ng kung ano-anong dahilan para lang ma-settle down yung mga bagay-bagay. And you will try to become a person's pleaser and your ex-pleaser. You are trying to become better. And the worst part of this is you are looking for your partner's approval. Alam mo yun, hinahanap mo yung approval ng isang tao. Same with your ex. Hinahanap mo yung approval ng ex mo. At dahil doon, ang ginagawa mo ngayon, gumagawa ka ng kung ano-anong tarantaduan, literally tarantaduan, para lang masabi na itong ex mo na to, magustuhan ka niya. And that's the worst part of this game. Kasi you are doing something out of desperation. Because of your desperation for his or her approval, you are doing such things. And that's worse. Nasasabi kong worse yun kasi hindi ka na nagiging totoo sa sarili mo. Then, nagkahiwalay kayo because your ex doesn't respect you so much and your ex doesn't like you. That's it. Wala namang ibang reason kung bakit kayo maghiwalay. Sigurado dahil di ka lang gusto or ayaw na. And because of that, meron pa rin siyang belief system sa isip niya na kuwang-kuwa ka niya, mahal na mahal mo siya, yung mga ganun ba. And the best way that you can counter this shit is just be avoidant. Kasi dun sa part na yun, magugulat siya. Hindi siya sanay na para kang pusa, sobrang ilap mo, hindi ka mahawakan from time to time.
Hindi ko tinutukoy yung mga pusang nasa loob ng bahay. Ha? Madaling hawakan yung mga yun. Ang tinutukoy ko yung mga pusang nasa labas ng bahay. Yung susubukan mong hawakan pero tatakbuhan ka. Yun, parang ganun. Nagugulat yung ex mo na nagno-contact ka, lumalayo ka sa kanya, hindi ka nagbibigay ng time for him or her. And that's it. You are being avoidant. And then your ex will be shocked at that moment at mapapaisip siya kung ano ang nangyayari. At mag-i-start sa ganun, ituloy-tuloy mo lang ang pagiging avoidant mo and then your ex will start to wonder what the hell is happening? What this shit is all about? And then, that's the game. You won. And doing that shit as well, kapag ginawa mo yung pagiging avoidant, unti-unti makaka-move on ka din from time to time dahil wala nasasanay ka na maging avoidant. At kapag nasanay ka na maging avoidant, then that's it. You won the whole game. And yeah, if you want to become a better person, you need to respect yourself. At ang pagiging avoidant mo, it shows respect. At pinapakita mo sa ex mo na parang nandidiri ka sa kanya. Alam mo yun, yung parang nandidiri sa ex mo. And that's very powerful dahil that is such a form of rejection if you will do that. Anyways, yun lamang naman ang pag-aaralan natin today. But if you were asking kung mababalik mo pa ang ex mo, hindi na, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.